Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Sa programang Bidang Atletang Pilipino, ito ang DZRH TV Match Point. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Match Point. Ngayong episode, fresh from Cambodia, makakasama natin si Owa Retamar. Hi Owa, welcome back to the show. Batiin mo muna ang ating viewers. Hello po sa lahat na nanonood. Mag-ingat po tayong lahat. Owa, ito, balik Pinas ka na ngayon. Kumusta naman? Anong pinagkakaabalahan mo? Ngayon po, syempre, pa-condition pa rin. Nag-training po ako. Ngayon, wala akong club team dito sa Pilipinas. So, may kasabay po ako sa NU. Okay, so ngayon, asa dati mong team nung college Yes po. during UAAP. Yes. Pero ito, before, syempre, bumalik ka sa Pilipinas dahil galing ka ng Cambodia para maglaro sa Visaka Yes team, po. okay? It's a big move for you, Owa. Yes. What made you decide to play abroad? Gusto ko rin po ma-experience. Yung experience sila kay Bri and ni Kuya Mark. So, si Coach Angelino din, pinupush ako na mag-try ako maglaro sa ibang bansa para mag-improve. And alam nila na dito sa Pilipinas, alam ko na kung paano maglaro. Pagdating sa international, kailangan ko rin matry para madala ko dito sa national team, matulungan ko din sila. Okay, let's talk about that later, yung mga natutunan mo sa Cambodia. Pero ano bang sinabi sa'yo nila Kuya Mark and Brian? Siyempre sila na-experience na, sabi nila, siyempre gusto namin mataas yung men's volleyball. And sa tulong nun, kailangan namin mag-try sa international, sa ibang bansa, na kung paano sila maglaro. And siyempre mag-adjust, iba't ibang skills yung makakasama namin. And siyempre, culture ng tao, maturo din namin dito sa national team sa Pilipinas. Kumbaga, learn by experience Yes. talaga. Pero ito, in one of your interviews, sinabi mo na enjoyable yung experience mo doon. Ano ba yung nagpagaan Yes, at nagpasaya sa journey mo sa Cambodia? Sa Cambodia po kasi, mga medyo bata po yung kasama ko. Konti lang po yung medyo 20 pataas. So more on 18, 19 lang po sila. And masaya po sila kasama. Parang mga Pinoy lang din po. Okay. Yung food, halos same lang din po. Medyo spicy lang. Kasi ganun po yung tradition nila. Laging yung pagkain po na medyo maanghang. And mga kulit po sila. Parang nasabi ko rin po na parang Pinoy lang din po yung kasama ko po. Okay. And with that, di ba setter ang position mo and kailangan ng chemistry. Kumusta yung adjustment mo at nakwento mo nga na parang Pilipinas lang din? Yes. Siyempre po, yung language barrier po, napakahirap po. May ilan po sa kanila na kaya mag-English po. And during game, mahirap talaga mag-adjust. Communication Yes. during the game. Lalo na pag may mga kailangan baguhin. Tapos, hindi ko alam paano ko sasabihin sa kanila. So, sobrang hirap. Pero ang maganda sa kanila, kaya nilang open din sila. Like, sasabihin nila kung ano yung pwede nilang gawin. Like, sa mga transition play, mga ganun. Pero paano mo na-overcome yun na hirap ka makipag-communicate sa kanila during crucial plays? Yun nga. So, sinasabi ko na lang dun sa libero namin na Siya nakakaintindi. yes, na kaya mag-English din. Na i-translate nyo na lang yung gusto kong i-feed sa mga spikers ko. Kumbaga team effort Yes. pa rin talaga. Mahirap po. Mukha nga kasi syempre 'di ba, ang core talaga ng team 'yan ay chemistry, communication Yes. din talaga. Pero pumunta ka doon bilang import. Ito bang title na to, is it a pressure or motivation for you? Nandun na yung pressure eh. And syempre, gusto ko rin matuto. And gusto ko nga ma-experience yung na-experience nila kay Bri. And di kaya Mark. And gusto ko rin mas ma-try pa ng mas mataas na level pa. Kumbaga yung pressure yun ang motivation. mo. Yes. Kung walang pressure, parang hindi ka matututo eh. So, kailangan mong maranasan yun para mag-improve ka.
Okay, tama. Pero with that, kanina nabanggit mo nga na kailangan mong ma-experience yung mga foreign team, kung ano ba yung Yes. meron sa ibang bansa para matuto. Ngayon, ano ba yung difference sa tingin mo nung laro at sistema ng Cambodia compared to the Philippines? Ito na, sasabihin ko na. Okay, ayan na. Sige, So, game. Medyo malayo po talaga. Kahit sabihin po natin na yung ranking ng Philippines, mas mataas ang Cambodia. Pero yung Competitiveness. yung level ng playing nila doon, kasi sila nag-i-import sila, like may mga players sila from Vietnam, Cuba, France, Brazil. So, yung level ng laruan nila, tumataas po talaga. So, nakaka-try po talaga sila doon ng international level. So, sa Pilipinas po kasi locals lang. Yes, malalakas po yung players dito. Pero iba po talaga pag may international na player po. Okay. Kumbaga, nasasanay po yung mga local players nila doon na dumipensa ng sobrang lalakas na serve, sobrang lalakas na palo, na Kasi over the exposed sila Yes sa mga po. foreign player. Kaya pag lumalaban sila sa ibang bansa, mas Yes. nagagamit nila yun. Yes. Oh, okay. So malaking bagay pala talaga na Yes. i-open yung local scene sa mga Yes. import din. Sana. Okay. Sana. Sana. Looking forward naman tayo dyan. Sana. Pero ngayon, sa pagiging part naman ng Alas Pilipinas, Yes. sa tingin mo itong international stint mo, paano ito makakatulong sa'yo bilang national team player? Malaking tulong po to kasi yung mga finfeed sa akin ni Coach Angelino, na-apply ko siya doon sa Cambodia kung paano matuto na isipin yung sarili mo. Kondisyon, pagkain, lahat, disiplina. So, pagdating sa national team, mas-share ko yun sa kanila. Like, pag nagkwentuhan kami, yan sila kay Bri, ano ba yung mga pwede namin ma-improve sa team, yung sistema namin, ano pa yung pwede namin ma-improve. Siyempre, yung skills. Doon, pag nagsama-sama ulit kami, may pwede akong i-feed sa kanila, pwede natin gawin to, ganyan. So, yun. Pero syempre, nabanggit mo na, ano ba sa tingin mo yung kailangan pang i-improve ng Filipino players with the exposure na meron ka sa ibang bansa? Siguro, yun nga, sabi ko kanina, yung level ng competition, kailangan nila matry. Ayun talaga yung magpapa-improve sa mga players dito sa Pilipinas. And kailangan tuloy-tuloy yung tournament Consistency. ng men's volleyball, ng program ng PNVF para sa men's volleyball, para tumaas din talaga yung level. Okay. Pero ito, para sa iyo ba, gaano ka-importante na makapaglaro yung mga Pinoy player abroad? Sobrang laking tulong po nun. Lalo na kung ang mapapasama po doon yung mga naglalaro sa national team and yung mapapasama sa training pool kasi sobrang dami po nilang matututunan doon. And ang isa sa matututunan nila doon is yung disiplina talaga sa sarili. Like, ano ba yung term na professional player, yung word na yun. Kasi sobrang hirap maging professional player. Kaya sana marami pang Pinoy yung mga try. Experience Yes. abroad. And bukas naman, marami na pang Yes opportunity po, for marami them. po. Sumubok lang Yes. talaga sila and mag-try. Pero ito, nabanggit mo na kanina na sana maraming mga liga pa and consistent. Pero sa tingin mo ba, kumusta ang men's volleyball dito sa Pilipinas? Ito na nga. Ito na naman. Hindi ko na po alam eh. Sa totoo lang, hindi ko na po alam. We're trying to, ano ba? Pataasin yung men's volleyball. Like, mag-improve yung competition. Pero may nangyayari po talaga na hindi inaasahan. Parang hirap ulit i-start. And wala po kaming training ngayon sa national team. So, hindi ko na po alam. Hindi ko na Kumbaga, alam. sa tingin mo ba, yung part na ito, yung era na to, medyo challenging to na part for volleyball men's ngayon? Hindi ko na rin po talaga alam. Okay. Ilang Kasi- buwan ka ba sa Cambodia? Medyo, Isang buwan ano lang. pa? Pero kasi Medyo- yung isang buwan na yun, parang... Ang dami nangyari. Ang dami nangyari. Totoo. Like, ang dami ngayong issue sa
volleyball dito sa Pilipinas, lalaki at babae. So, hindi ko na alam. Medyo marami talaga nangyayari, medyo magulo. Pero at least, we're trying, we're all trying. Yes po. Pero sana, syempre, pag tinignan kasi natin yung mga players dito sa Pilipinas, lalaki at babae, potential talaga eh. Hindi lang talaga mabigyan ng consistent and tuloy-tuloy na program para sa volleyball. Okay, so it's a long way to go pa for Philippine volleyball. Despite, syempre, nakikita natin mga international competition Yes. ginaganap dito, pero kumbaga, mahaba pa ang journey for us para mag-improve. And marami pa yan, maraming doors pa yan, maraming opportunities pa yan for us. Sana. Hoping. Sana na naman. Yes, Pero lahat ikaw, sana Owa, na. isa ka sa mga pangalan na tinitingala talaga ng mga grassroots ng volleyball. Sa tingin mo ba, meron ba sa yung parang urge para i-keep alive yung interest sa sports dito sa bansa? Yes po. Like ngayon, tumutulong ako kay Coach Dex sa training camp nila. So, nakakatawa kasi marami talagang bata gusto mag-volleyball. And nakikitaan ko sila na sana sa future, okay na yung volleyball sa Pilipinas. So, ayun talaga yung goal ko talaga, na sana yung level ng volleyball dito sa Pilipinas magtuloy-tuloy kasi ang daming bata, ang daming players na nahihilig na sa volleyball ngayon. Ayan, nabanggit mo na next level volley camp. Yes. Very busy, binuuto ni Coach Dex, mga dati mong teammates. Kumusta naman? Kasi di ba recently parang naging part ka, nag-coach ka rin ng mga bagets. Kumusta naman? So, first time ko po magturo nung Tuesday. So, nakakatawa kasi from international school sila. And nakakatawa kasi mga athletic yung player kahit mga bata pa. And masarap turuan kasi marami silang energy. Yun. Marami pang ibubuga talaga. So with that, sa tingin mo, kumusta yung future ng volleyball? Ngayon, question mark pa rin. Sana ulit. Sana pa rin. Pero alam ko naman yung PNVF, hindi naman papabayaan yan. And yung goal nila para sa volleyball dito sa Pilipinas, syempre, pataasin yung level and yung, syempre, goal din nila na yung bawat player makuha sa ibang bansa para ma-expose din. Okay. Owa, with everything na na-experience mo from collegiate volleyball, professional volleyball, and magiging part ng national team, ano ba yung realizations mo bilang player and ikaw na rin personally? Mga natutunan mo? Ano ba natutunan ko? Sobrang dami ko natutunan. Like, pinaka magandang natutunan ko ngayon is yung naging player ako ni Coach Angelino. Nag-start ako ayoko sa gusto niya. So, parang lagi niya ako napapagalitan. Hindi ko na-realize para saan ba yung tinuturo niya sa akin. And then, nung pagdating ko sa Amboja, doon ko lahat na natutunan. Doon ko lahat nalaman na, para dito pala yun. Ito pala yung sinasabi niya na pagiging pro player. Ayun pala yung sinasabi niya. So, laking tulong. So, parang naisip ko na kaya akong kumilos ng mag-isa. Kahit nasa ibang bansa ako, kaya akong mag-training, kaya akong magpakondisyon. So, mindset and focus lang din talaga. Okay. Owa, para sa mga bata na tumitingala sa'yo at maging katulad mo sa hinaharap, mensahe lang sa kanila. Sana tuloy nyo lang yung paglalaro nyo. Hindi lang sa volleyball, kahit anong sports yan. And syempre, mag-aral pa rin. And i-push nyo lang yung sarili nyo na, yun lagi kong sinasabi, kailangan araw-araw may natutunan kayo para mag-improve. And yung paglalaro nyo, hindi lang siya nakatulong sa sports, pati sa pagkataan nyo nakatulong din. Thank you so much, Owa. Thank you po. Owa, after this stint, ano ang next goal ni Owa Retamar? Goal pa rin. What's next for Owa? Yun po. Abangan. Yun na lang. Okay, Hindi ko muna masabi.
Basta yun na Pero lang. there's something na Meron, abangan. meron. Okay. Thank you so much, Thank you po, Owa. thank Thank you you. so much sa kwentuhan. Yes. Pero syempre, hindi pa tayo tapos. Dahil meron tayong segment na tinatawag na Match Point Game Mode. For today's episode, ang game natin ay tatawaging Pass or Serve. May mga ibibigay akong situation, pass kung hahayaan mo lang, at serve kung gagawa ka ng aksyon, okay? I have here 2 OWAs. Si OWA na magpapass at si OWA na magsiserve, okay? Ano to? Okay, game ka na? Yes. Okay. Ang isa, again, ito ay pass, ito ang serve. So, pass. And serve. For ano nga ulit? Sorry. Pass kapag hahayaan mo na lang yung sitwasyon. Okay. Serve kung may gagawin kang action. Okay. Okay? Ready ka na, Owa? First situation. May teammate na hindi nagbibigay ng effort sa training. Pass or serve? Serve. Serve. Anong gagawing action? Yes, syempre, ako yung player na ayokong ako lang yung natuto. Gusto ko lahat Lahat. kami. Kasi team sports yun. Okay. Next, hindi ka sang-ayon sa system ng coach. Ayun Pass na. or Ayun serve? na. Dati ano ako eh. Dati pass. Ewan, di ko rin alam. So, Parehas. Di ko alam. Okay. Basta yun na yun. Basta OWA. Okay. Next, may offer abroad pero hindi guaranteed ang playing time. Pass or serve? pass pa rin. Serve pa rin. Opportunity pa rin. kasi Yes. sooner. Okay. Next, may criticism sa performance mo online. Pass or serve? Ay, normal na po yan. Pass. Pass, May experience ka na ba? Yes, napakadami na po. Simula nung nag-Manila ako, sobrang dami. And hindi naman sila nakakatulong eh. So, Hindi mo na Wala sila akong pakialam sa Okay, kanila. hindi mo ina-absorb. Yes, Tama. Okay, next, may trash talk ang kalaban. Pass or serve? ay, ayoko po ng serve. Bakit? Papatulan mo? Hindi ko naman siya papatulan, pero Hindi pagkasabihan ko po siya. Okay. Kasi bawal. Sports. Yes. May Respect. doubt. Okay, Respeto yun. tama. During the game. May doubters na nagsasabing hindi ka pang international. Pass or serve? Pass. Basher eh. Wala naman siyang alam, hindi niya naman ako kilala eh. So, hindi niya naman kilala yung mga players. So, ayun. Sa lahat ng players dyan na nababash, Pass deadmay lang. niyo na lang. Tama. May maling call ang referee sa crucial moment. Pass or serve? Iba yung naisip ko dyan ah. Parang parehas kasi na-experience ko siya ng World Championship. Di ko alam. Pero, Okay. Di ba Oo. yun na Depende net? sa sitwasyon. depende. Okay. Next, may teammate na hindi sumusunod sa play call mo. Ang hirap. So, siguro serve na lang din. Siyempre, mahirap para sa akin. Big deal yun. So, ako yung nagbibigay ng gameplay tapos hindi masusunod. Hindi masusunod. Okay. So, So, marami na matitake ka ng experience action. na gano'n na natalo. Kasi hindi sumunod. So, you'll take action talaga. Yes po. Okay. Nararamdaman mong nawawala na sa momentum ang team. Pass or serve? Serve. Serve. Yes. Siyempre, as a setter, kailangan yung momentum ng team namin pataas pa rin ang pataas para makuha namin yung panalo. May language barrier sa team communication. Pass or serve? Ko alam. Pass or serve din. Pero, is experience mo sa Cambodia, serve siguro kasi serve, yes. gumawa ka ng paraan eh. Okay. Injured ka pero kaya mong maglaro. Pass or serve? Serve. Serve. Yes. Maglalaro ka pa rin. Depende sa player yun eh. Kung gaano, siyempre, okay. kung gaano ka-importante yung game para sa kanya. So, yeah, na-try ko siya ng SEA Games kahit may injury ako sa SEACO. Naglaro ka Nilaro pa ko rin. pa rin. Yes. May pagkakataon magpahinga pero may chance din mag-improve at mag-train. Pass or serve? Depende. Kung ano kailangan ng katawan. Yes. So, kung pagod na tuloy-tuloy yung training, Yeah. pinaka-importante syempre yung rest, yung recovery. Pero kung hindi naman pagod yung training, pwede mag-extra. Okay. Ito, nabanggit mo kanina, first time mong magturo sa grassroots. Yes po. From player OWA to coach OWA. Pass or serve?
Ano yun? In Hindi the ko alam. future to. From player ngayon to sa future, Coach Owa. Pwede, siguro serve. Okay. Yes. May I-take chance, mo. yes. Okay. Depende. Thank you so much, Thank you Owa. po. Last na lang, message mo, baka may gusto kong pasalamatan and invite them to support you guys and yung next level, Volleyball rin. Guys, thank you sa lahat na sumusuporta sa men's volleyball team. Please continue to support sa lahat ng atleta ng Pilipinas. And syempre, sa mga kaibigan ko dyan sa Cambodia, see you! Ayun. And mag-ingat po lahat. Thank you Thank so you po. much, Owa. Good Thank luck sa journey mo. Yes, thank And you. congrats agad. Thank you Thank so you. much, Owa. Maraming salamat, Owa, at syempre sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Marami pa tayong kwentong yahati na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point.